pwede siyang patayin ng hari ng Israel dahil talo na sila. So, talo na sila. Pero dahil po sa alam ng mga tao sa paligid nila, alam po ng mga kalaban mismo ng mga mga Israelita, na mahabagin ang mga hari ng Israel. Kaya sabi nila, magsusuot na lang kami ng sako at maglalagay ng lubid sa leeg at haharap sa hari. So, hindi nila naisip na pwede silang patayin kapag nagpakita sila sa hari. Kundi, kilala nila na yung mga Israelita, lalo yung mga hari, ay maawain. Kaya hindi sila nagdalawang isip na lumapit sa hari upang para humingi ng para mag-surrender na lang po, para ma-save pa nila yung hari nila. Ang sabi niya dito, mercy is the compassionate treatment of those who are in distress. So, imbis na patayin ng hari, or ubusin ng hari ni Haring Ahab yung lahat ng Syrians, binigay niya nagpakita siya ng awa dito sa mga natitirang sa hari nila na si Ben-Hadad. So, ito po, dahil sa pinagbigyan niya, ngayon nagkaroon sila ng kasunduan. Ngayon, ito po, dapat po mag-manifest sa atin ang mercy ng Diyos. Amen. Ang mercy ng Diyos ay kung nagmamanifest po sa atin dahil nakakaranas tayo ng mercy ng Diyos, kailangan din natin po itong iparanas sa iba. Iparanas din po natin to sa mga taong kailangan, or doon sa mga taong kailangan makaranas ng mercy. Amen. Naalala ko po, meron po kaming nashiran na matanda. So, medyo, itong matandang to ay hindi pumayos ang pakikitungo niya sa amin. So, nung nag-share po kami sa kanya, ayaw niya po kaming pinapatapos mag-share kasi pinagtatabuyan niya po kami. So, ayaw niya pong naririnig na mahal siya ng Diyos. So, na-curious po ako kung bakit kaya itong matanda ayaw niyang naririnig na yung pagmamahal ng Diyos. Sa tingin ko, siguro meron itong mga karanasan na hindi siya naniniwala sa pagmamahal. Hindi siya naniniwala na mahal siya ng Diyos. Siguro meron siyang mabigat or mapait na pinagdaanan, kaya marahil hindi na siya naniniwala na mahal siya ng Diyos. Pero, kahit po ganun, yung pagtrato niyo po sa amin, nandun po sa heart namin na balik-balikan siya. Dahil nandun pa rin po yung mercy, yung awa na yung sinasabi namin na, Lord, abutin mo rin tong taong to, abutin mo tong taong to. Gusto namin na maniwala ulit siya sa pagmamahal, amen. Maniwala siya na mahal siya ng Diyos kasi ayaw niyang narinig na mahal siya ng Diyos. Kapag binabalikan po namin siya, ganun po ulit, nagtatabuyan po ulit kami, pero gusto pa rin namin iparanas sa Kanya. Gusto namin na iparanas sa Kanya na mahal siya ng Diyos. Gusto namin iparanas yung mercy ng Diyos sa Kanya. Kaya ayun, unti-unti po, pag nagpupunta po kami doon, ay nababago na rin po yung trato niya sa amin. Hindi niya na po kami pinagtatabuyan. So ito, nararanasan mo ang mercy ng Diyos, kaya iparanas mo rin sa kapwa mo. Maging ikaw ang mercy ng Diyos sa ibang tao. Kahit mismo sa kaaway mo. Tulad po nitong example, dito kay Haring Ahab. Pinaranas niya yung mercy niya kahit dun sa kaaway niya. Kahit ang daming damage na ginawa nung kaaway niya sa kanila, ay nung lumapit po sila dito sa hari, pinagbigyan po sila. Amen. Meron po ditong meron pong kwento. Meron pong kwento dito, nabasa ko po to sa libro ni Kenneth Hagin. Meron daw po isang dating pastor. So, dati siya po ang nagpapastor, ngayon pinalitan po ni Kenneth Hagin sa kwentong to. At kahit hindi na po siya nagpapastor doon sa mga tao, pinupuntahan niya pa rin, pinapollow up niya pa rin yung mga tao. At parang kinukuha niya yung loob. At parang inaagaw niya yung miyembro ni Kenneth Hagin. Hindi lingid sa kaalaman ni Kenneth Hagin yung ginagawa po nitong pastor na to.
Kaya one time po, one time, in-invite, one time po itong si Kenneth Hagin ay nagpunta doon sa bahay ng pastor at nagbigay ng libreng serbisyo. Hindi ko alam kung nag-repair ng bahay or nagpintura. At nung babayaran siya, sabi ni Kenneth Hagin, hindi ako nagpapabayad. Libre to, ginagawa ko to dahil kapatiran kita. Ayun, act of service. Ayun po, no? Ngayon, dumating yung time po na itong dating pastor na to ay nagkamali. At ina-encourage na nila ito si Kenneth Hagin na magsalita against dito sa pastor. Pero sabi ni Kenneth Hagin, sabi niya dito, I will never contribute to someone's downfall. So kahit may chance na siyang gumanti, kahit may chance na siya na dahil sa ginawa ng pastor, sabi pa rin ni Kenneth Hagin, I will never contribute to someone's downfall. Amen. Itong si Haring Ahab, yung mga kwento dito, yung mga examples of mercy, marami na silang chance na makaganti at may karapatan sila sigurong gumanti dahil sa mga masamang ginawa sa kanila ng tao. Pero mas pinili pa rin nila na iparanas yung mercy ng Diyos sa mga taong to, kaaway man nila o hindi. Wala po silang piniling tao kung kanino nila paparanas yung mercy ng Diyos. Amen. Nung humarap yung kaaway ni King Ahab, pwede niyang pwede pong hindi niya pagbigyan dahil sa damage na ginawa nila, pero pinakitaan niya pa rin ng mercy. Naawa pa rin siya doon sa kaaway niya at pinagbigyan yung hiling nila. O kahit gaano kasama ang ginawa sa'yo ng tao, dapat mag-reflect pa rin po sa atin ang mercy ng Diyos. Amen? Pag puro negative lang kasi po yung mga tinatandaan natin, puro yung mga masasamang ginawa sa atin ng tao, ay you won't be able to believe the best of every person. Amen po. You are ready to believe the worst of every person. O kahit anong daming ginawa niyang kamalian po sa atin, always po nating titignan na yung mercy ng Diyos ay tayo nga pinatawad ng Diyos, tayo nga minahal ng Diyos kahit gaano kasama yung ginawa natin. At kailangan din natin pong iparanas to sa ibang tao. Always give chance kahit sa mga nakagawa ng mali sa'yo. Always give chance po dun sa mga taong nasaktan ka talaga. Or kahit dun sa mga taong laging mali ang ginagawa sa'yo. Always give chance. Dahil maging mercy tayo ng Diyos sa kanila. Amen po. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po Panginoon sa oras na ito. Ikaw nga o Lord, ang kumilos sa aming Panginoon. Salamat po sa salitang ito na narinig po namin. At Panginoon, ikaw po ang maghari sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless po at maraming salamat po sa ating lahat.